If the Lord is talking to me, the Lord impressing to me to a few points. Sabi ko, Lord, thank you. You're the God of revelation. Amen? Hello, buksan natin ang ating Bible sa aklat po ng Juan, Kapitulo 10, talatang 9. These beautiful verses from the Lord talking personally from the Lord. Katulad ng sabi ko, God is talking to everyone. Amen? Through His Word, God giving us the instruction, enlightenment, then especially the light, no? In our path. Kaya ang sabi ng Bible sa Psalm chapter 119, verse 105, the Word of the Lord is the light and the lamp to our feet. Bakit? Sa pagkailangan natin ng liwanag sa bawat landasing ating nilalakad. And today, let us join with us to read the Bible from the book of John chapter 10, verse 9. I am the door. Whoever enter through me will be saved. Sabihin nga natin, will be saved. They will come in and go out and find pasture. Sabihin natin, sa loob man ikaw o nasa labas, ikaw ay ligtas. Dahil ang iyong pinasok na pintuan ay pintuan ng kaligtasan ng ating Diyos sa buhay. Amen? Hello? Kaya let us declare today the door. Amen? Bago tayo nakarating dito, ilang pintuan ang ating pinasok? Una, pintuan ng bahay mo. Lumabas ka sa pintuan mo. No? Nag-comfort room ka, may pintuan yon. Lumabas ka, may pintuan. Tapos sinilak mo. Kaya, napatawa si Bunso. Kaya kami na late as susi na sa loob ng bahay na isarado pinto. Sabi ko, tamang-tama ang aking topic ngayon. Amen. Kaya sabi ko kay Mrs., okay, cool. Then we will go to church. Hayaan natin sarado yan. Sarado na mawala makakapasok. Napakabuti ng Panginoon. Amen. Sabi natin, ang Diyos ay na mabuti. Sa Bible, napakaraming simbolo ang tinatawag na door. There are so many verses from the Bible na ma-identify po natin as a symbol of the door, literally or spiritually. But today, I want to share to you the things from these verses. I am the door. Sabihin natin, I am the door. Whoever enter through me, sabihin natin, through me, will find pasture. Ang sabi, will be saved. They will come in and go out and find pasture. Wow. Sabihin natin, find pasture. No? Kaya tayo po'y mga tupa ng ating Panginoon at kailangan natin pong pumasok. Dito mga kapatid, napakahalaga, no, na kung saan ay maunawaan natin na tayo po ay mayroong pinasok at dinisisyonan sa buhay. Amen? Nung ang Panginoong Hesus ay nakikipag-usap sa mga disipulo, makikita natin napakaganda mga verses na ito. Kaya sabi niya, ang iniaalok niya sa verse 10 ay napakaganda. Buhay na ganap at kasyasya. Pero matatagpuan lang natin to pag tayo ay pumasok sa pintuang iniaalok ng Panginoon. Amen? So ngayon, ready na ba kayong buksan ng maraming pintuan? Kung sa Bible, maraming susi, I will give you the keys. So yung keys na yon dito natin gagamitin sa door na bubuksan ng Diyos. Amen? Amen po ba? Okay, let us go to Revelation chapter 3, verse 7 to 8. Ang sabi dito, to the angel of the church in Philadelphia, write, these are the word of him who is holy and true, who hold the king of David, the key of David. What he opened, no one can shut, and what is shut, no one can open. I know your deeds. See, I have placed before you an open door. Sabi nga natin, placed before you an open door. Ang sabi ng Bible, that no one can shut. I know that you have little strength, yet have kept my word and have not denied my name. The first door na iniaalok sa atin ng Panginoon is the door of opportunities. Sabihin natin, door of opportunities. Hindi masasaraduhan ng COVID-19 ang bawat oportunidad na pintuan na ito ay patuloy na bukas para sa iyo. Amen? Panandali ang sumarado ang ating pintuan sa bahay sapagkat kailangan tayong manatili sa bahay.
Pero tandaan natin, bagamat literally, ngayon ay patuloy na isinasarado pa rin ang pintuan ng kalayaan kung saan man tayo pumunta. Pero, mga kapatid, hindi nakasarado ang pintuan ng oportunidad para sa'yo. Sabi mo, bukas pa rin yan, bro. Kapatid, bukas pa rin yan. Amen. Amen mo ba? Kaya let us define this word. Ang sabi ng verse 7 and 8, ang tawag po dyan kung tawagin ay inclusio. The word inclusio, verses included to the next. Inclusio. Amen? Kasi meron po law of interpreting the Bible. Another one is the law of harmony and unity. Hindi pwede po mag-away-away ang verses. Amen? Ang nag-aaway-away lang yung mga ngaral. Pero kung tunay nilang ililiwanagan ang salita ng Diyos, ang Biblia ay nagpapatunay upang ipagtanggol ang bawat talata, upang tuparin ito. So, let us proceed to verse 7. Let us look. The door of opportunity. Sabihin natin, oportunidad. Opportunity. Ang sabi ng verse 7, to the angel of the church of Philadelphia, write this, are the word who him who is holy and true. Sino nagsasalita? The one is holy and true. Who is the holy and true? God. Ang ibig sabihin, ang salitang ito ay hindi po pwedeng magsinungaling. Final, it is true. These are the word of him who is holy and true, who hold the key of David's, what he opened, no one can shut. Sabihin natin, who hold the key of David. Who is holding? God. The key of David. Maraming pagkakamali si David during that time. Pero ang may hawak na susi, ang Diyos. Kung ano binuksan niya kay David, walang makapagsasara. Kahit sumemplang pa siya. Are you with me? Bakit? Sapagkat ang Diyos ang may hawak niya. What he opened, no one can shut. Ang sabi ng Bible, and what he shut, no one can open. And speaking about the door. Kaya bagamat ibinababa ng WHO, no? World Health, ano ba yung O? Organization, yes, legally, may protocol, but spiritually, the opportunity cannot close. Lahat ng gagawin mo, kapatid, huwag kang matakot, ituloy mo lang. Amen? Kung may trabaho, trabaho lang. Kung meron kang pangarap, Lord, ito gagawin ko. Sisimulan ko ba ito, pandemic? Gawin mo. Dahil God who hold the key of David, no one can shut what he opened, and no one can open what is God shut. Kaya dito meron po akong, alam nyo, blessed na blessed ako sa verse na ito. Verse 8. Ano? I know your deeds. Wow. Amen? Dalawa yan eh. Alam ko yung napapaiyak eh. I know you have little strength. Kasi akala ng maraming tao kailangan bago ka magkaroon ng magandang oportunidad o ma-reach out mo yung the best opportunity, mayroon kang malakas na kakayanan. No. I know God know your little strength. Kasi ba't mo pa kailangan ng Panginoon kung mayroon kang kalakasan? Alam nyo, isang humble declaration. Hindi mo naman minimeasure ang kakayanan mo. But minsan, dapat kailanganin mo, Lord, wala po akong alam dahil ikaw lang ang may alam ng buhay. Wala akong lakas, dapat ikaw ang aking kalakasan. Wala akong karunungan dahil ikaw ang aking karunungan. At ang sabi ng Bible, I know your deed, I have placed before you an open door. Did speak about your ability. Did speak about yung kakayanan mo. May kakayanan ka lang eh. May kakayanan ka. Amen? Hindi mo lang mailabas, hindi mo lang mapalabas sa pintuan yun sapagkat natatakot ka. Baka ikay mapahiya. Baka ikay magkamali na naman. Pero tandaan mo, may kakayanan ka. When David, in front of Goliath, hindi naging hadlang ang maliit na kakayanan ni David. Kundi ang sabi niya, sa pamagitan ng aking Diyos, lalabanan kita. In every opportunity, there is a victory. Amen? Amen po ba?
I know your deeds. Alam ng Diyos yung the best mo. Amin po ba? Kung yan ang the best mo, go on. Ang mahalaga dyan, the Lord is your strength. God knows our deed. Hindi tayo hihanapan ng Panginoon na hindi mo kaya. Ang kailangan lang ay ilatag mo sa kanyang harapan, Lord, ito lang ang kaya ko, ito lang ang puhunan ko, ito lang ang kaalaman ko, pero ito po ay ibinibigay ko sa iyo. Yet, ang sabi diyan, you have kept my word. The secret is, you kept the word of the Lord. Yung salita ng Diyos ay hindi magbabago sa iyo. Yung pangako ng Panginoon ay hindi magbabago sa iyo. And, you have denied my name. Yan ang magandang dalawa. Amen? Na ang salita ng Diyos ay sariwa pa rin. Lord, ito po, ang iyong salita, yung mga pangako. Hello? Hindi ba nangyari ang pagkahari ni David? Di ba? Nangyari ang kanyang planuhin. The great opportunity. Bagamat dinisign ni David na ipagpagawa ang Diyos ng templo. Pero marami nagsasabing Bible scholar, hindi siya pwede siya gumawa ng templo sapagkat duguan ang kanyang kamay. David is a warrior, at the same time, is a worshiper. Pero ang tanong ko, yung opportunity ba hindi nangyari? Nangyari sa kanyang anak na si Solomon. Listen to this, mga anak. Hindi dahil hindi nagtagumpay ang tatay at nanay mo, pero hindi sarado ang oportunidad dahil mangyayari sa mga anak mo. Amen? Hindi sinasarado ng Diyos ang oportunidad. He hold the key of David. One thing I desire, ang sabi ni David, I am long for you. Amen? And that is the opportunity. The word is our direction. Two things. You kept my word. Have not denied my name. Kasi ang tendensya, akala natin pag wala ng oportunidad, ayoko na maniwala sa Biblia, ayoko na kay Lord, pero hindi mo alam, yung nagawa mo'y alam ng Panginoon, ang mahalaga, bagamat may nangyari, ang salita ng Diyos ay pangako pa rin para sa iyo. Hindi magbabago yun. And the first door, speak about opportunity. In Matthew chapter 6, verse 6, but when you pray, go to your room, close the door, and pray to the Father who is unseen. Then the Father who sees you what is done in secret will reward you. The second things, the door, makita natin dito, the door of opportunity, go to the secret places. To the secret place of God. Ang lugar na yon ang tagpuan. Amen? Hello? The place is open. The solitary place to meet thy God. Katulad ng Panginoon Kristo, may pagkakataon na siya ay humihiwalay sa kanya mga disipulo at nagsosolong na nanalangin to talk to the Father sapagkat God is the source of everything. Even though we are busy, work, ministry, everything. But do not forget to visit the door, the secret place of the Most High God. Amen? Because the opportunity comes from Him. Comes from Him. Nakakala mo nagsarado pintuan, no. Bukas pa rin. Tingnan natin ang verse na ito. When you pray, go to your room. Sabi nga natin, your meeting God is personal. Yes? God is personal. God is relational. Kaya secret place when we visit is personal. Lord, kaharap mo ko. Humaharap ako. Ang lugar ng tagpuan, ang lugar ng sumbungan. Nakuha niyo po ba ako? Nawala, ang lugar ng daingan.
Doon ka dadaing sa secret place. Lord God, pagod na ako. Lord God, ano na ang mangyayari? Lord God! Sa Kanya ka magsusumbong, siya ang kakatagpo sa iyo. Your door. The place is open. Bago ka pumunta kung ano, bago ka mag-start ng decision, when you go to somewhere, do not forget one place. Your place with the Lord. The secret place. Even Jesus Christ, meron siyang time for the Father. Amen? Kita nyo, nung bata pa si Jesus, hinahanap siya ni Maria at Jose. Saan natatagpuan? Sa templo. Di ba? At ay mga Parsi, scribe, ay nagtataka, saan kumuha ng karunungan ng batang ito? Wala naman talaga. Sapagkat si Jesus ang salita na naging tao. Amen? May mga lugar na talagang doon tayo lalakas. And let us be. Sanctuary is the place of fire. Prayer is also the place of fire. Kaya opportunity begin in your secret place to meet the Lord your God. Your door. Amen? Nagtagumpay siya sapagkat pinasok niya ang door niya. Magtatagumpay ka, may sarili kang pintuan. Your door. Sabi nga natin, your door. Hindi porke nagtagumpay siya, tagumpay ka, your door. Amen? Kaya maglagay tayo ng oras to visit yung lugar ng tagpuan, lugar na sumbungan, lugar na hihimlay ka, Lord God. Amen? Hallelujah, Lord. Thank you for the strength. Amen po ba? Ano ang sabi ng verse na ito? What is sin? Ang sabi ng Bible, close the door and pray to the Father, you as in unseen. Manalangin ka sa Diyos, matapos mo maisarang iyong pintuan, manalangin ka sa Diyos na hindi mo nakikita. Then your Father, who assists you, what is done in secret, will reward you. Alam niyo, yung mga sekretong bagay, doon tayo nire-reward ng Panginoon. Kaya ang Matthew chapter 6 speak about the prayer, the fasting, generosity. Ang sabi ko, ikay mananalangin, huwag ka tumulad sa mga tao na nakatayo sa panulukan, nakuha na nila ang kanilang reward. Kung ikay mananalangin, pumasok ka sa yung krus. Kung ikay mag-aayuno, huwag mo ipapakitang ikaw patalagang hinang-hina. Dahil ang Diyos na nakakakita siya ng sekreto, ay i-reward ka. Ang ganun din sa Matthew chapter 6 sa pagbibigay. Pag ikay nagbibigay, huwag mo na sabihin sa kaliwa na ikay nagbigay sa kanan. What done in secret will reward you by the Lord. Amen? Nakuha niyo po ba ako? Kaya, yung mga sikretong yon, hindi kita ng tao, pero kita ng Diyos. Kaya, dumadating ang sandali, puro reward ka na lang. Diba? Nakuha niyo? God knows your sacrifice. Dapat bibili mo ito, pero sa pamilya na lang. Diba? Amen? Gusto mong gawin ito, pero hindi sa pamilya na lang. You have done in secret, God rewarding you. Amen? Kaya sabihin mo sa tabi mo, napakaraming blessing nakahanda sa iyo dahil sa sekretong ginagawa mo. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. Praise God, praise God, praise God. Alam nyo, when I visit this, meron kaming bisita 2 araw, pero ang napakaganda sapagkat joining together, happy ang pamilya ng aking asawa. Di sa gabi, pray, Lord, thank you. Kanina, maaga namang gumising talaga misis ko. So, nandun ako sa kwarto, nire-review ko aking teaching. Alam nyo, grabe. Amen? Kaya napakahalaga yung oportunidad. Kanino nagagaling sa Lord? So, the first door, the door of opportunity. Amen? One of my reference, go to the secret places, the place of God, doon mo kukunin ang lahat. At ano sabi ng Bible, ang ginagawa mo ng lihim ay gagantimpalaan ka na nakakakita sa iyo ng lihim, ito ay ang ating Diyos na buhay. The second one, Revelation 3:20. The
door of salvation. At ito ang binubuksan ng Diyos ngayon during pandemic. Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hear my word and open the door, I will come in and eat with the person and they with me. The door of salvation. Ang pintuan ng kaligtasan, hindi lamang po ito sa ating kaluluwa at espiritu. Ang ibig sabihin, ang sabi ng Bible, I'm here. Who is talking? Jesus, our God. Hindi naman siya biglang papasok, pero kumakatok siya. Ngayon, napakaraming pintuan ang kinakatokan ng Panginoon. Hello? Yung nasalanta ng bagyo, nasalanta ng COVID, lahat. Kumakatok. And I really bless sapagkat Friday night, noong Huwebes kasi sinamahan ko si Pastora Ellie sa kanyang area, ay nare-regular na po yung ating community. I go to San Miguel, praise God. Kuya Charlie. Then I go to Rizal, then Guadalupe. Noong Friday ay nasa San Miguel kami. At alam nyo, yung mga kamag-anak nila na dati noon ay patingin-tingin, nakaupo na. Pero hindi pa kami nag-midweek, doon lang sa bahay. Kasi may ginagawa ang Diyos. Amen? Marahil kumatok ang Diyos sa kanila noon. Marahil sabi, oy, narito ako. Hindi nila pinapansin. But today, people recognize salvation comes from God. Nagsasala, nagtetestimony. Oh, praise God. Kaya sabi nga ng Bible, ang pagdating ng Panginoon ay mas malapit ngayon kaysa nung una. Mas malapit na, sabi mo, malapit na. At ang sabi ng Bible, ang makapagtiis hanggang wakas siya ang maliligtas. Kaya sabi mo, tiis-tiis lang. Hallelujah. Yes, the door of salvation. At ang sabi ng Bible, one of the assurance ng Panginoon, I will come in and eat with that person and they with me. Ang ganda. No? I will come in, papasok siya, and eat with me, with that person. Yung eat, palta natin ng, and help with that person, minister that person, strengthen that person. Are you, palta natin yung eat, your need. Heal that person, bless that person, speak about your everything you want. Eat that person. At hindi lang yon. Hindi lang susupply. Ang sabi niya, and they with me. Kaya no one can touch everyone. The door of salvation. Di ba pag naulan, bumabagyo ng Rolly, Ulysses, no? Feeling secure ka dahil nakasarado pito, nasa loob ka ng bahay. Bagamat nagbabasit ka, sumisipo lang hangin, di ba? Amen? Yung aming, nabawasan yung aming farm. Bumara yung isang puno ng rambutan. Nakikiamin ako kasi pag pinuputi yung binibigyan ako eh. You are saved, we are saved. And that is the door of salvation. Ang kailangan lang, makinig tayo. Sa mga nanonood po, ito po yung panahon na kumakatok ang Panginoon. Ito yung ang panahon na nangungusap kasi sabi po dito sa Revelation 3:20, I am here, I stand at the door and knock. If anyone hear my word. Kaya sa lahat na nakikinig, nangungusap na po ang Diyos sa inyo. Nangungusap na ang kaligtasan talaga'y magaganap. Pero huwag kang mag-alala dahil ang pintuan ay nananatiling bukas para sa pamilya mo. Ang kaligtasan ay magaganap. The door of salvation. In Revelation 4:1, after I looked, and there before me was a door standing open in heaven. Sabi natin, standing in heaven.
Makita natin, yung unang door ay dito sa lupa. But there is a beautiful, sweetest, perfect place na may pintuan na papasukin mo. Amen? At ang makapapasok lang doon ay yung nagbukas ang pintuan kay Lord. Amen? Na kumakatok ako sa iyo at pag narinig mo ang tinig ko, ako'y papasok at kakain, kasama kitang kakain at ako'y sasama sa iyo. Here on earth, we will experience that kind of salvation. But chapter 4 verse 1 says, after this look, ang sabi dito, I look and there with me was a door standing open in heaven. And the voice I have heard speaking to me like a trumpet said, come up here and I will show you what must take place after this. Amen. Sabik na ba kayo doon? Amen. Wow. Nakatayo. Sino ito na magwe-welcome? Sino ito na magsasabing, come up! Come up here. Come up here. I will show you what must take place after this. Kaya yung sakripisyo mo, pinipersecute ka, nagpapatuloy tayo sa Panginoon. Amen? I'm now 36 years of ang aking pananampalataya, ang 32 years sa pastor. Maraming nagmak, yan naman si Jimmy, nung born again, nasira ulo, nag-resign sa trabaho, maraming talaga na persecute. Amen? At may nagwika pa sa akin noon. Sandali lang yan, makita mo. Lalagok uli yan. Hahapay-hapay uli yan. Pero purihin ang Panginoon. The joy of the Lord is our strength. And one day, sasabihin sa iyo, standing the open door from heaven. Oh, come on. Ipapakita ng Diyos ang lugar para sa iyo. Come. Come. In verse 2, ang sabi dito, tuloy natin, and the voice I had first heard, speaking to me. Sabi natin, speaking to me. The door of salvation is personal. Is speaking to whom? Is speaking to me. Ang sabi ng verse 1. Anak, balik mo sa verse 1. Ang sabi ng Bible, and the voice I had first heard is speaking to me. Sabi natin, speaking to me. Salvation is personal. Deliverance is personal. Opportunities is personal. Speaking to me. I heard, sabi, the trumpet said, come up here and I will show you what must take place after this. Amen? Hindi ko lang alam, tayo sa Life in Christ, yung tabi-tabi doon. Yung nagsasabi, tabi-tabi ba doon sa langit ang mga bishop? Tabi-tabi ba? Sabi ko, hindi magtatabi-tabi doon. Bakit? Ay, naghihiwa-hiwalay nga yan sa lupa. Nakuha mo ba ako? Wala tayong exact recognition kung sa langit tayo ay tabi-tabi. At sa totoo lang, iisa lang isipan natin doon, may kabanalan na yun. Sabi nung isa, hindi na kilala ang asawa ng mga asawa, mga anak sa anak. Kasi, mapapatan yung ating katawan lupa ng katawan panlangit. All desire ng katawan panlupa, loving, di ba, hate, amen, peace, wala na yan. At ang sabi ng Bible ng Korinto, hindi mapapasa atin ang katawang panlangit kung hindi tayo aalis sa katawang panlupa. Kaya, hindi natin alam lang kung kailan yun. Amen po ba? Sabi mo sa tabi mo, matagal pa. Dahil may gagawin pa tayo. Amen. Makikita ko pa yung kambal kong apo. Praise the Lord. Hallelujah. Amen? Okay, let us proceed tayo sa verse 2. At once I was in the Spirit, and there before me a throne in heaven with someone sitting on it.
ng lugar na yon. Wow, praise God, wala nang gagawin tayo kundi sumamba, magpuri sa Panginoon. Kaya pag dito sa lupa, ay kailangan kayo sumamba. Pag sinabing, taas ang kamay, tayo sumayaw, baka pagdating sa langit, out of place. Di ba? Gawin nating langit ang lupa sa pagsamba. Amen? Kasi pagdating doon, ang daming pong theological scenario. Na kasi talaga totoo naman, tayo po ay lalagyan ng korona ng Panginoon, di ba? Ligtas tayo, pero yung ating mga ginawa, pag yan ay dumaan sa apoy, kung ito'y ginto, kung ito'y dayami, kung ito'y pila, kung ito ay putik, kung ito'y kahoy, pag dumaan doon. Kaya malimit kong sabihin, kaya tayo naglilingkod, hindi para maligtas, ligtas na tayo. Kaya lang tayo po naglilingkod sa Diyos dahil yun po yung reward na tatanggapin mo. Kasi kung kaligtasan lang, nung tumanggap ako, patay na ako. O anak, ligtas ka na, bukas, patay ka na. Di ba? Ay, kaya tayo narito. Kaya ginagawa natin ang lahat na ito, sacrifices, Pastor Tim, go to display, nag-o-organ, everybody volunteer na ginagawa ang lahat ng bagay. Alam nyo, dahil God is a God of reward. May surpresa ang Diyos sa iyo. You take a place for you. Na hindi ito masasabi mong ikaw ay caretaker o si Ate Minya, no? Hindi ko sasabi, si Bishop, ang laki ng bahay doon, no? Sabi nga isang kwento nagulat daw yung pastor. Dinala sa langit. Kwento lang ito, ha? Sabi ng pastor, siguro akin tong bahay na ito, Lord. Ay, no, tinitingnan niya, may dumunghaw. Oh, si sister. Yung chairman niya sa prayer. Ang laki. Oh. Kwento lang, ha? May consciousness pa. Ay, pastor! Ang pinagpapasalamat, ang laki ng bahay ko dito. Sabi kasi ng Lord sa kanya, kasi wala nakakahiti ng ginagawa mo. Lahat ng silya, pinagpipray mo. Araw-araw, pinapanalangin mo ang church. Kasi sabi ng Bible, what you do from the secret place, God rewarding you. Sabi ng pastor, ay, mas malaki ako dyan. Anointed ako, ang daming gumaling. Di ba? Nagulat siya, sa kanyang paglalakad, may maliit na bahay, sa likod ng malaking bahay, at ang nakalagay doon, pangalan niya, diyan ba ako? Kasi, nung ikaw ay nasa lupa, lahat ng reward ibinigay na sa'yo. Kada pumapalakpak sa preaching mo, ikaw naman nakangiti. Di ba? Amen. Nako niyo po ba? Lahat ng kumakayamay sa iyo, pastor, nakaka-bless ka, tinanggap mo na yan lahat. Lord, lahat ng papuri na sinasabi sa iyo ng mga tao, habang kayo nagpipreach, tama lang yun pero yun ang reward mo, naubos na sa lupa. Dahil ang Diyos talaga ang tunay na nang-reward. Yung ginawa mo ng sekreto, ang Diyos ang magre-reward sa iyo. Kaya si Pablo ang sabi, i-please ako ng tao, hindi. Nothing to worry because God is my rewarder. Are you with me? Kaya yung pintuang yun. Sabik na tayo doon, di ba? Alam nyo, nung anniversary ng JIL, hanggang ngayon, pinapanood ko yung message si Brother Eddie about eternity. Amen? Amen po ba? Kasi siya, tatay ko naman talaga sa nananampalataya. Preaching, galing. Thank you, Lord. Amen? Isa sa in-emphasize ni Kuya Ed, yung Word of God. Somebody heard that? Manood kayo nun. Hindi ko sinasabi, baka maging JIL kayo. No. You're free. Kasi pagdating naman sa langit, hindi pa nang pag-uusapan ni Life in Christ, Four Square, JIL. Di ba? Ang pag-uusapan doon sa Universal Church, si Lord na ang ating Pangulong Pastor. Hanapakan natin ang ating Panginoon. Kasi ang mundo nag-aagawan sa tupa Ba't hindi dyan dumadalo tupa ko? Ayaw mo pa. Tupa mo? Nakuha niyo po ba ako? Amen? Ay, yung ating mga ilang yampro, wala naman tayo Life in Christ abroad, di nagdadaluhan sa kanila doon. Ang aking prayer lang, magpatuloy sila. Hindi man kami magkita-kita sa ating araw sa langit, sigurado magkita-kita lang kami.
na ginagawa nila yon para sa Panginoon. Our service, our giving, our help is for the Lord. Amen po ba? God is a rewarder. Sabihin natin, the door of opportunity, the door of salvation. The number 4 is the door of reward. Sabihin natin, door of reward. Amen. And pupunta naman tayo sa next point, entrance. Hello, siyempre, pag may pintuan, entrance, may entrance. Di ba? Wala lang exit. Sabi mo, amen. Pero yung sinabi ng Bible, John 10:9 and 11, in and out, ang ibig sabihin, doon. As you stay and out, taking opportunities, di ba? Lalabas ka na tutuparin mo mga oportunidad. Kaya sabi, you will find salvation. You will be saved and find pasture. Amen? Sabihin natin, entrance. Sabihin natin, gusto ko, Lord. 22 ng Revelation verse 4, as I close, dalawa na lang po ito. Revelation chapter 22 verse 4, no longer will there be any curse. Sabihin natin, sa lugar na yun, wala na sumpa. Amen. In verse 3, no longer will be there curse. The throne of God and of the Lamb will be in the city, and his servant will serve him. Verse 4, they will see his face, and his name will be in their forehead. Amen? Kaya makita natin dito, kung sino yung Kristo na ating kinilala dito, siyang Kristo ang uupo sa trono. And the entrance is believing in the Lord Jesus Christ. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one's coming to the Father except through me. Amen? The very entrance. Your God, your belief here on earth, accepting Jesus Christ as Lord and Savior, siya yung darating, at siya rin yung nasa trono, at siya yung sasambahin mo po rin sa langit. Kasi may nagtanong sa akin, sabi ko, nabasa ko yung post mo about coming of Christ. Yes, true. Kung sino darating si Jesus, kaya kailangan si Jesus ang kilalanin mo. Hindi naman darating si kalunsod para ikikaunin. Dahil si kalunsod, namatay-patay. Nakuha niyo po ba? Hindi din si Pedro ang darating para ikikaunin. Sapagkat siya lang yung nabuhay, namatay, nabuhay ang ating Panginoon. Lahat ng disipulo, si Pablo, di ba? Great man of God, namatay-patay. Si Kristo lamang ang nabuhay dahil meron. Kung unang pagbabalik ay meron, ikalawang pagbabalik ay meron. Kaya kung sino yung kinilala mong Diyos dito, siya yung babalik at siya kukuha sa iyo at siya ang sasambahin mo pa rin sa trono sa kalangitan. So entrance, very basic. Believe in the Lord. Ang sabi ng Bible, for those who confess Jesus is Lord will be saved. Philippians chapter 2, given higher the name above every name, that every knee shall bow, every tongue will confess that Jesus Christ is Lord for the glory of the Father. The basic, very basics but very foundational and strong. Kaya in our believing, si Christ. Kaya napakahalaga mga kapatid, they will see His face to face. His name will be on their forehead. There will be no more night. They will be need of light of the lamp or the light of the sun. For the Lord God, ganda, praise God. Pakipost mo nga, verse 5. There will be no more night. Kasi yung nga sabi ko sa inyo, katawang panlupa lang yun. Kasi kailangan mo matulog, may night. Kaya dito, night, day, night, day. They will be need of light. Hindi mo na kailangan ng light. At they will not need the light of the lamp or the light of the sun. For the Lord God will give them light, and they will reign forever and ever. Amen?
siya ang maghahari magpakailanman na napakalabang. Last verse, John 11, verse 25 to 27. Jesus said to her, I am the resurrection of the life and the life. The one who believes in me will live even though they die. And whoever live by believing in me, okay, let us focus. Tingnan natin. 26. Very striking word. And whoever live by believing in, who is talking? Believing to whom? To Jesus. Will never die. Do you believe this? Kaya napakahalaga for the entrance is believing. Believing. At doon sa believing, kailangan po ay meron pong obeying. You believe, you obey. Amen? And obedience or obeying Christ as we believe, you need to know Him personally. Personal. Because salvation is very personal. John 1:12. Anak, pakilagay mo nga. Wala dito sa outline ko. Ang sabi ng John chapter 1 verse 12, very striking word, when Jesus Christ talking to His people, no? Kasi ang drive niyan, yet you all who receive Him, kaya hindi lamang believing, you need to know Him and receive Him. Tanggapin mo siya. Kaya hindi lamang kinaniniwala, kailangan tanggapin mo siya. Kaya tayo, di ba, yung lahat ng mga cell leader, meron kayo dinidisciple, pag kayo meron naka-encounter, sinisiran nyo, kailangan ang huling-huling gagawin nyo sa Kanya ay patanggapin nyo siya sa Panginoon. Believe, because, ang sabi dito, yet you whom who receive, to those who believe, in His name, He gave the right to become a children of. Kita niyo yung tatlong strong word? Receiving, believing, then ano, ang sabi diyan? He gave the name, the right to become a children of God. Kaya believing. Kaya minsan ako'y nagkasali habang nagre-reception hindi ko alam, may pastor palang ninong. Ay kalapit ko, doon ako pinaupo sa mga ninong at ninang. Habang kami kumakain Pastor, okay ka din Bakit po? Kasi kahit kasalan, nagpapatanggap ka. Kasi iba kasi, di ba, pagka-crusade lang nagpapatanggap. No? O lumapit kayo sa Panginoon pag Bible study. Ginagawa ko yon because I want to take the opportunity. Malay mo, mamaya-maya mawala na siya. Take every opportunity. Kaya sabi nga ni Paul, season or out of season, you need to share the gospel. Kung kaibigan mo na so close to you, walang problema doon. Pero sa sobrang close mo, hindi mo naman na-share si Jesus Christ, one day mababalitaan mo na matay. Ang tanong, may oportunidad sana siyang maligtas. Kaya take every opportunities. And everyone makareceive sa ating Panginoon. Life is amazing. Winning is our calling. Kaya nung Friday, natutuwa po ako dahil second Friday na po ng sipag. Nakumpleto na sila nung Friday. Ito sabi ko doon sa mga dumating yung kaibigan kong police. Si Sir Kwasay. Thank you, Pastor. Sabi ko nga, alam niyo, totoo lang, pwede naman ako magpadala dito ng pastor kasi ilan yung pastor ko. Kaharap yung mga surrenderies. Pero ba't personal ko ito kinuha? Kasi ito, mahal ko kayo. Diyan kasi ako nang galing. Naging addict din ako dati. Naging sakit ng magulang. Pero iniaalok ko sa iyo. Alam niyo, tapos na yung session, nakaupo pa. Kaya ako'y naniniwala, meron pa kaming 4 na session. Yung isang session, hindi ka kasama. Dito kami mag-meet. Diyan lang kasi, na gusto ko, yung oportunidad na bibigay sa akin, mangaral sa kanila.
The purpose why we need to preach the gospel, to know Jesus Christ and to be saved. Hindi lang ikaw mag-share ng talino mo, na masabing may alam ka, kundi ang salita ng Diyos, the very great purpose, to share and save all people. Kaya, mga kapatid, sa sanctuary at sa mga online, the door of salvation is still open. Like the time of Noah. Kumakatok ang Panginoon. Amen? Tayo po lahat ay tumayo. Sa mga nakikinig, kung kayo ay may kamag-anak pa na kailangan mabuksan ang pintuan sa kanila, yung oportunidad na kahit may COVID ay hindi po nagsasara, working, business, everything, bukas pa rin pa yun. Because, ang sabi ng John 10:9, as I pray, yung pinto ang ating pinasok, lalabas tayo, papasok tayo at lalabas, ligtas tayo at makakasumpong tayo ng pastulan. Let us close our eyes. Magpasalamat tayo sa dakilang pastor ng ating buhay. Bukas pa rin ang oportunidad sa iyo. Sa atin lahat, ang kaligtasan. Ang reward ay naghihintay, the door of giving the reward. There is a door. And the entrance is believing to His beloved Son, the Lord Jesus Christ. Kaya sa oras na ito, kapatid, kaibigan na nasa online, ang Diyos ay kumakatok sa iyo. If you want to experience and to be entered, open your heart. The very door of our individual is the door of our heart. Buksan mo lamang ang iyong puso. Right now. Open your heart. Open your heart. Kasi sabi niya sa Revelation 3:20, kumakatok siya, sino mang makarinig, at kayo nagbukas, papasok siya sa iyo. At kasama mo siya. Kaya kung nais mo, sumunod ka lang sa maikli panalangin ito. Panginoong Hesus, ako'y nagpapasalamat sa mga pintuang nabanggit. Mga oportunidad, kaligtasan, at reward. Ngayon pong umaga, inaamin kong ako'y walang magagawa. Binubuksan ko ang aking pintuan ng puso. Nadinig ko ang iyong salita. Kaya tinatanggap kita bilang aking Panginoon, aking tagapagligtas. Isinusuko ko sa iyo ang aking buhay. At ako'y naniniwala, bukas ang oportunidad sa akin. Bigyan mo ako ng talino, kaalaman, lakas. At sa iyo po niyahandog ang aking buhay, ang aking pamilya, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. God bless you all. Thank you. Amen. Na-bless po bawat isa. Amen po ba? Praise God. So, grabe, nakakaano talaga yung message natin ng Lord sa oras na ito. Yung sabi nga kanina, alam ng Lord yung ating lahat ng ginagawa. We have little strength, di ba? Pero kinekep natin yung word. Ganon din sa giving, di ba? Naalala ko lang po yung gusto ko po din po i-share sa inyo yung, naalala ko po yung nakaraan na naituro ni Bishop, yung patungkol po sa good deposit. Naalala niyo po ba yon? Nakita niyo po ba dun sa ating GC? So, nito pong nakaraan na itong week na ito, yun po yung naging meditation of the week namin sa cell grouping ng youth. Tapos talaga pong, ang sabi doon, parang yun din nabanggit, sabi doon sa verse, 2 Timothy 1 verse 13 to 14. Ang sabi doon, konektado po siya dito. Sabi niya, sabi doon
keep and follow the right pattern of the sound teaching. Sabing ganun, keep and follow. Sinasabi yun ng Lord sa atin. At kita naman dito, tinitingnan ng Lord kung kinikip talaga natin and fina-follow, di ba? Tapos pagdating sa 14, sinabi niya doon sa good deposit nga na, God entrusted us with His teaching, we should protect, sabing ganun, we should protect the truth, and sabing ganun, with the help of the Holy Spirit, sabing ganun. So, nakita ko doon talaga na, paano daw, ipoprotect, yung, sabi doon and sabi doon, guard with greatest care. And sabi doon, and keep unchanged. So, ganun din, sabi nga, itong giving, ito ay isa sa good deposit na nilagay ng Lord sa atin. Buhat nang tayo tumanggap sa Panginoong Jesus, alam din natin na ito ay naituro din sa atin. Galing to sa Bible, yung pong sa Malakay 3:10. Sabi doon, ibigay natin yung 10 ng ating income at ganun din mag-offering, At sabi doon, test me in this. Sabi ganun ni Father God, di ba? Sabi niya, kung hindi ko buksan, anduro ang awan ng bintana ng langit. Dito sa pinag-usapan ngayong umaga, yung door binubuksan ng Lord. Pero pagdating dito sa giving, hindi lang door, pati bintana binubuksan. Amen. Grabe po talaga ang pagmamahal at pagpapala ng Diyos sa bawat isa. Ang gusto lang po ng Lord, i-keep and follow natin. Ano po, ang sabi ganun, at sabi din po, keep unchanged. Okay? So sabi po doon, hindi dapat natin hayaan na mabago yung good deposit about giving na binigay ng Lord sa atin ng bawat sitwasyon. Kagaya po ngayon, alam natin, apektado ng ang bawat isa ng pandemic. Hindi po natin pinipilit. Pero ang ating pinag-uusapan po natin dito ngayon ay yung pagkikip at pag-follow. At hindi natin, kinikip natin unchanged yung salita ng Diyos na nailagay sa puso natin yung good deposit. Amen po ba? Amen po ba? So sabi nga po doon ay tayo daw po ay mag-keep and follow. Alam ko po ang bawat isa ay sumisikap. Amen? Sumisikap na ibigay talaga yung para sa Diyos kasi alam natin hindi atin yun. Di ba po? Sa Diyos po yun eh. At sabi nga po, bago pa tayo magbigay, siya muna nagbigay. Kaya nga meron po tayo na ibibigay na 10% at saka offering. Amen po ba? Talaga pong napakabuti ng Panginoon. Amen po ba? So, ayun nga din po, gusto ko din pong magpasalamat sa Panginoon. Gusto ko pong mag-testify about din dito. Doon sa pagkikip ng unfollow nung sa giving. Nung pong mga nakaraan, di ba po, lahat naman po tayo apektado. Meron pong isang ginamit ang Lord. Konektado po siya kay Pastor Conrad na sa kanyang agribusiness. Tapos, alam niyo po, dumating siya sa amin, sabi niya, Buddy, may surprise ako sa'yo. Sabi ko, ano yun? Tapos sabi po niya, may nag-bless sa atin. Sabi ko, unbeliever po, yung nag-bless sa amin. Alam niyo po, hindi ko po itatago kung anong presyo. Ang binigay po sa amin, 5,000. Sabi ko, bakit? Sabi niya, hindi ko alam. Basta regalo daw sa atin mag-asawa. Unbeliever po yun. So sabi ko, bakit? Lord, tas pinalala ng Lord sa akin, yung word na yun, na as long as kinikip mo and pina-follow yung sound teaching o yung tungkol dito din sa giving, bigay din to ng Lord, ay ibibigay niya yung pangako niya. Nakuha niyo po. Naalala ko po yung bago mangyari yon. May isang time po na meron po siyang kinita, 130 pesos lang yung kinita niya dun sa pag-aano ni Pastor Conrad. Sabi ko, naalala ko po, pinilit ko siya, sabi ko, Buddy, magkano ang ating kinita doon? Sabi niya, 130 lang. Yung ibinawas ko na yun sa ulam, ganun-ganan. Tapos sabi niya, sabi ko, akin na yung 13 pesos. 13 pesos. Hindi po pinag-uusapan kung anong presyo. Pinag-uusapan yung 10%. ng income mo Hindi po ako nahiya doon. Bakit po? Abay, sa paningin ng Diyos po, 10% yun. Hindi naman 13 pesos yun Ganon din po, kung malaki naman po yung naibigay natin, 10% din po ang tingin na Lord doon. Kaya wala tayong maiboboast talaga sa Panginoon. Amen po ba? So, dumating din kami sa sitwasyon talagang na-amaze din po kami sa Lord noong time ng kasagsagan. Nakapag-tights din po kami. Sabi ko, paano pumasok sa atin yun? Hindi namin namalayan. Nakapag-tights po kami ng yung po ay wala pang isang buwan, nakapag-tights po kami ng 2-3. So, kung kwentahin ko, sabi ko, saan galing yun? Ako po hindi nagbo-boast. Ang binoboast ko po, yung pagkilos ng Diyos sa buhay namin. Sabi ko, Lord, kita mo naman, kami sa'yo lang umaasa. Pero ang Diyos po ay sobra po talaga. At ito po, lagi natin tanda, sabi nga po doon sa preaching kanina, alam ng Diyos, may maliit tayong strength.
wala pong lalaki sa strength ng Lord eh. Kaya lahat tayo maliit lang talaga yung strength natin. Ano po? At sabi ng Lord, basta i-keep mo yung word. Ano po? And follow it. And keep unchanged. Sabing ganon. Kahit anong sitwasyon mo, anong estado ng buhay mo, wag na bababago yung patungkol sa word ng Lord. Especially, syempre yun sa salvation. At ganon din dito sa giving. Kasi nasa Bible po ito. Amen po. And before po ako matapos, ito din po, nabasa ko din po itong sa Matthew 23:23. Sabi po dito, kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo. So wala naman pong pariseyo dito. Amen? Mga mapagkunwari, ibinibigay ninyo ang ikasampung bahagi ng ani ninyong yerbobuena, ruda, linga, ngunit kinakaligtaan naman ninyo ang isagawa ang mas mahalagang turo sa kautusan. Ang katuruang, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Huwag ninyong kaligtaang gawin ang mga ito kahit na tamang gawin ninyo ang pagbibigay ng ikasampung bahagi ng ani. Nakita niyo po, ang tinutukoy po dito, yung po bang kahit binibigay natin yung 10%, after din pa rin ang Lord doon sa attitude of our heart. Nakuha niyo po ba? So, keep and follow doon sa good deposit na binigay ng Lord with the right attitude of the heart. Amen po ba? So, maging masaya po tayo. Cheerful tayo sa pagbibigay. Every time na maghuhulog po tayo, magbibigay sa Diyos naman talaga yon. Ano po? Nandun niyo po yung pagpapasalamat natin at yung katuwaan na kung ba't meron tayong binibigay dahil binigyan niya tayo. Amen po ba? Amen. So, sige po, tayo po yung manalangin. Yes, God. Hallelujah, Lord. We thank you for this morning, Lord God, sa salita mo, Panginoon. Salamat, Lord God. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ay buhay sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, ikaw ay tapat, Panginoon. Hindi mo kami pinagkukulang, Panginoon, Lord God. Lord, tulungan mo kami, Panginoon. Lord God, na makasunod, Panginoon. Lord, kita mo pagsusumikap ng bawat isa in spite nung nangyari ngayon sa pandemic, Panginoon. Lord, kita mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa na handa na magbigay para sa iyo, Panginoon, Lord God. Lord, sabi mo sa iyong pangako, bubuksan mo, duruwangawan ng langit, Panginoon, ibubuhos mo pagpapala sa bawat isa, Lord God. Lord, kine-claim namin yon, Panginoon. Lord, maraming salamat. Lord, salamat din sa kaligtasan na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Higit sa lahat, salamat, Lord God, doon. Lord, ito po amin dalangin, seal this prayer with your most precious blood in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan ang pag-ibig mo sa aking tugon. Salita mo'y panghawakan sa iyo matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim, sasamahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim, masumpungan ka sa dakong lihim. Okay, so before we go to our benediction prayer, today is the month of November. Ipagpipray natin ang mga celebrant, nag-celebrate ng November. Kung meron dito sa sanctuary na mayroong birthday in November, please come. I-represent niyo ang whole month of November. Praise God. Bumawi na lang kayo pag wala ng pandemic. So, happy birthday! Happy birthday! Okay. So, happy birthday sa inyo. Hindi ko natatanong ang edad, pare-pare pa naman tayong bata. Sa ano ko lang, ay katulad ng kino-quote ko, no?
Sabi ng Pilipos 1 na ang sinimulan ng Diyos na mabubuting bagay sa inyo ay kanyang lulubusin. Amen? Maybe marami ko yung mga plan, but declare that God is a God of completion. Amen? Kukumpletuhin. Na trabaho, promotion, kung girlfriend naman at mapapangasawa, God will give completion. So, doon. Kaya tayo tumayo at ipag-pray natin ang ating po mga nag-birthday na November. Maging kayo po nasa online, kung kayo ay nagdiwag ng karawan November, kasama po kayo namin dito. Lord God, maraming salamat dakilang Diyos. Truly, you are not the giver of life, creator, but we do and we declare every day, you will sustain life. Lord, sana nagdiwang ng lahat, Lord God, ng November. Dalahin ko, Panginoon, anumang mga secret petition, prayer nila. You are our God who always answer our prayer. As one family, Panginoon, I declare long, satisfied life, more favorable years, O God, ang iparanas mo sa kanila. Salamat dakilang Diyos at strength upon strength, bigay mo everyday and protection. Salamat po, Diyos, at bilang isang pamilya, maging nasa online, we also declare, O Lord, the same declaration and favor. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos, at kami nakikigalak sa kanila, sa kanilang karawan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Tuloy na rin natin sa benediction prayer. Lord God, maraming salamat, dakilang Diyos, sa amin natapos na first service. Lord, sumaamin ang pag-ibig ng Diyos Ama, pagkapalan ng Diyos Anak, at ang pakikipisa ng Santong Espiritu ay sumaamin mula ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. And God bless you. Oh, December na next month. Happy New Year. Natin sa iyo